Wash out mga kalikot. Isang mapagpalang araw muli. So yan mga kalikot, marami nagtatanong, marami nagko-comment sa mga previous video natin regarding sa pagkakabit ng capacitor sa ating motorsiklo. So yan, marami nagtatanong doon kung ano ba i-specs daw nung capacitor na kinakabit natin. So may pinakita ko naman sa video kung ano yung mga specs nung capacitor. So yan, ito, tignan nyo specs nitong capacitor nito. Yan, 10,000 microfarads, 50 volts. Highest or mas mataas na microfarads, mas okay yan, mas better. So yan, sa volts naman mga kalikot, pwede kayo magkabit ng 25 volts hanggang 50 volts or 60 volts, pwede yan mga kalikot. Kasi ang pag-charge naman ng ating motorsiklo, 12 volts hanggang 15, 20 minsan pagkasira na yung ating regulator rectifier, umabot siya ng 20. Yan, pero bihirang-bihira lumampas ng 25 minsan, may instances na umaabot ng 40, pero bihirang-bihira yung mga kalikot. Yan. So sa 50 sa volts naman mga idol, sa capacitor yung volts lang naman, pagka sinabing yan, halimbawa ito 50 volts, ang magiging capacity ng ating capacitor 1 volts hanggang maximum na 50 volts. Yun yung kaya niyang i-load na volts nitong ating capacitor pagka ganyan 50 volts. Pero pagka halimbawa 25 volts hanggang 25 volts lang yung kaya niyang i-load yung sa capacitor na yun. So yan, ito mga kalikot, kinuha ko lang ito sa sira namin amplifier. There may sira kami amplifier, so dalawa ito. Kinuha ko na to kasi mga gamit ito, malaking bagay ito sa mga ating motor, lalo na pagka walang battery or dead bat na yung totally discharge na ating battery. Tulad nito, pakita ko sa inyo mga kalikot, discharge na to, discharge, dead bat. So yan, ayaw umilaw yung ating test light, ayun o. Yan, as in this bat, dead bat. Yan, discharge. So pakita ko sa inyo itong aking motor. Siyan, nakaunang susian, hindi nakikita yung ating yan, neutral light indicator. So yan, tapos itong busina niyan, yan, ayaw gumana. So pandarin natin yung aking motor. Yan, pandarin natin. So yan, umandar natin motor, papakita natin na umiilaw yung ating test light. Aron, namatay. Yan, paandarin ulit natin. Yan, pakita lang natin na umiilaw yung ating test light. Yan, umiilaw. Kanina, hindi pa umandar, kasi nga dead pat na or discharge, hindi umiilaw yung ating test light. So, tingnan natin. Yan, naka-neutral dahil umandar nga. Try natin yung busina. Yan, ayaw gumana. Ayan o. Ayaw gumana natin yung test light. Tapos yung headlight, yan, kukurap-kurap. O yan. Yan. Ngayon, patay natin, try natin. Pakita ko sa inyo, lalagyan natin siya ng capacitor. Ito capacitor. Sa lahat ng mga rectifier regulator ng ating motor, mayroon ng built-in niya, mayroon ng capacitor sa loob yan. Lahat ng regulator rectifier. Makikita nyo sa mga rouser, yan, nakalabas yung capacitor, yung mga regulator rectifier ng rouser, nakalabas yung capacitor nun, dikit sa regulator rectifier. Tapos yung sa XRM 125FI, nakikita nyo nakaumbok doon sa may regulator nya, capacitor yon mga kalikot. So yan, ikabit natin to. So may marking naman ito. Yan, tong capacitor, lahat naman ng capacitor may marking. Ito ay magsisilbing negative.
Yan, negative. So, nilagyan na natin ng wire ito. Yan, negative. Tapos ito, positive. Yan. Itong negative ng ating capacitor, lalagyan lang natin sa ito. Yan, sa negative din ng ating battery. Yan. Tapos itong positive, lagyan natin sa positive. Pag maglagay ka ng capacitor, make sure na meron kayong fuse. May fuse yung inyong motor para for safety. Yan. Sasabog lang naman yung ating capacitor mga kalikot. Sasabog lang yan kapag nalampasan niya yung maximum capacity load nitong capacitor nito. Halimbawa 50 volts itong capacitor natin at nag-charge yung ating motor ng 51. So sasabog na yan. So hindi naman mangyayari at hindi naman nangyayari na umaabot ng 50 volts yung charging system ng ating motorsiklo kahit sira pa yung ating regulator. Yan, nakakabit na. Then try natin paandarin na may capacitor. Kanina, yan, hindi gumagana yung ating busina. Ngayon paandarin natin na may capacitor. Yan, natin ang headlight. Nakita nyo yung headlight? O, hindi na kumukurap. Tapos yung ating kusina. Try natin. O, diba? Naka nitri pa yan. Ayan, naka-install pa ng nitri yan. Mas malakas yan kung yung stock. Ayan, tapos may relay pa yan mga idol, mga kalikoten, o, relay. Ayan. Napagana niya yung relay, nilagyan natin ng capacitor. Ayan, naka-nitri. Patay natin. So, di ba? Malaki na itutulong ng capacitor sa ating motor, lalo-lalo na kung dead bat na. Kahit hindi naman dead bat yan, may naglalagay dito lang tayo ng capacitor. So, ang capacitor mga kalikot mga idol, hindi ito nag-charge sa ating battery at hindi niya halimbawa, discharge na yan. Tapos pina-charge mo, nag-charge siya, tapos nilagyan mo na ito. So, hindi niya, kumbaga hindi niya ibabalik sa parang bago yung battery. Hindi yun ang purpose nito mga kakalikot. Hindi niya pinapalakas yung ating battery. Sa capacitor, kung ano yung halimbawa, ito ang pinasok niya or inilabas ng retardant motor natin is 15 volts. Pinasok niya rito 15 volts sa ating capacitor. Ang ilalabas din niya is 15 volts. So yan, kung ano yung pinasok niya rito sa capacitor, yun din ang ilalabas ng ating capacitor. So yan, capacitor. So sa mga nagko-comment pa rin na mi-message kung ano yung specs ng capacitor na kinakabit natin. So yan, pwedeng mas mataas na microfarads, 25 volts or may 16 volts. So yan, pwede idol. Yung mga nagtatanong na pwede ba ikabit yung capacitor ng washing machine, hindi po pwedeng ikabit yung capacitor ng washing machine. AC po kasi yun, mga AC yun. Iba po kasi mga AC capacitor sa mga DC capacitor. So maraming tatanong, may makakasira ba? Hindi po makakasira kapag kakabit ng capacitor sa ating motorsiklo. So yan, hindi po tayo expert na electrician o mekaniko, may kunting nalalaman lang po. So nasa inyo na yan kung gusto niyo magkabit ng capacitor sa inyong motorsiklo or hindi. Ang sa akin lang, yan, sinishare ko lang kung ano yung kunti kong nalalaman. So yun lang, thank you.